We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Abby Caballero, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Mga kandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023, miapas sa ulahing adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy ni atong Sabado sa managlahing lugar sa Mindanao. Ani report ni Argil Relator. Sa ulahing adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy alang sa Barangay ug SK Elections 2023 sa Davao City ni adtong Sabado, sagad sa mga miduso sa ilang kandidatura, mga mudaganay sa SK. Sabado magudaw ug walay klase. Busa sa samang adlaw rasab sila nakasumite sa ilang COC. Sumala sa Comelec Davao, mas nahimunghan ay ang katapusang adlaw sa filing sa COC. Sanglit wala na nagdasok ang mga tao kung tandi sa mga nilabayng adlaw. After you file your COC, you are considered a candidate already. So wala na po dapat premature campaigning, hindi po pwede. All your propagandas should be removed. Mingaw na ang ulahing adlaw sa filing sa COC sa duha ka registration centers sa Cagayan de Oro City. Gani ang Comelec Registration Center sa 1st District sa Cagayan de Oro City, nakatala lang og kapin usa ka gatos ka nagfile sa ilang COC. Sumala sa Comelec, dulan 2,500 ka mga buot mo kandidato sa eleksyon sa 80 ka mga barangay sa syudad ang miduso silang COC sulod sa unom ka adlaw. Malipayon sa tanong kay nag-cooperate po na itong mga kandidato dito sa atong area nga dito sila mapapicture, dito rin po ng mga interview, apilang ilang mga picture. So, hapsay ang pagpadagan nato din eh. Sa Iligan City, nagdasok ang mga nag-file og COC sa Comelec, bisan pa o nag-extend sila og oras tungod sa kadaghan sa nag-file og COC. Sumala sa Comelec, sobra libo na ang nag-file og COC sa 44 ka barangay sa syudad. Dunay 140 ka aspirants sa barangay ug SK Elections ang miapas og file sa ilang COC sa Comelec sa General Santos City ato sa ulahing adlaw ni adtong Sabado. Sa kinatibukan, 1,344 katao ang mi-file og COC sa syudad. Bisan pagidagsa sa mga aspirants ang buhatan, nahimo daw gihapon nga hapsay og malinawon ang filing sa COC sa General Santos City. Wala naman masyadong significant na challenge or challenges, no? Kasi except for the first day na sobrang dagsa kasi nung nag-file. Gidagsa sa aspiring candidates gikan sa District 1 ug District 2 sa Zamboanga City ang ulahing adlaw sa pag-file og COC nagipahigayon sa usa ka mall sa syudad. Kung itandi sa mga naunang adlaw, menos ang gidaghanon sa mga nag-file. Mas hapsay sab human giimplementa ang numbering system. Sumala sa Comelec Zamboanga City, giba na banaang ana-ana sa 5,000 ang nakapag-file og COC alang sa eleksyon. Dugang sa Comelec nga aduna na kuno sila nadawat nga reklamo kalabot sa premature campaigning. Busa, padayong giawhag sa Comelec ang mga nag-file na og COC nga sundon ang maong balaod aron dili madiskwalipika sa eleksyon. Ang abiso ko sa mga lahat ng nag-file, after po nung pag-file niyo, you are considered a candidate. Bawal po kayong mag-engage in any campaign activities. Mapa social media man or yung mga posters niyo po. Pag may violations po, any concerned citizen pwedeng mag-file ng case against you for premature campaigning. Ako si Argil Relator para sa One
Mindanao. Karong human na ang filing sa Certificate of Candidacy alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Nagpasidaan ang COMELEC Region 11 ngadto sa mga may kandidato batok premature campaigning. Ang report ni John D. Esteban. Una ang pagduso sa Certificate of Candidacy para sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections. Nakuhaan og video sa GMA Regional TV ang mga nakapaskil nga poster sa mga nahungihong nga mukandidato sa eleksyon sa pipila ka dalan sa Barangay Talumo proper sa Davao City. Kana nga graffiti wall kaniadto duna nay dako nga tarpaulin sa daw buot mo kandidato. Apan paghuman sa COC filing, kita ninyo tanggal na. Nagpasidaan ang COMELEC 11 ngadto sa mga kandidato human sa filing of COC nga bawal ibalandra ang ilang mga ngalan o di ba kaha ang ilang mga dagway gumikan makonsidera kini nga premature campaigning nga usa ka election offense. Duha man gud ang padulngan sa ato ang kanang premature campaigning. One is of course it's an election offense. Ano siya kanang criminal in nature, priso ang penalty niya. Tapos the other one is disqualification. So medyo bugat gid siya. Dugang ni Attorney Enumerables nga dinhi sa Davao Region, kaniadto dunay pipila nga mipasaka og reklamo batok premature campaigning apan wala gyud naduso. Pag-abot man gud sa time na mag-file na sa court, mangwala na man gud mga tao nga nag-file. Why? Kasi nag-amigo na sila. Oo. So that's one of the reasons nga dili gyud siya ma-sustain gani until the end. Pwede daw nga mismo ang COMELEC ang magreklamo batok sa mga naga-premature campaign. Apan giawhag sab nila ang publiko nga mopasaka sa bug reklamo ngadto sa mga masinupakong kandidato sanglit aminado sila nga dili gyud nila malukop tanang barangay ug monitor labi na sa social media. Ang campaign period magsugod Oktubre 19 hangtod sa 28. Base sa dala sa COMELEC Region 11 sa kapin 1,162 ka barangay sa Davao Region, sobra 47,600 ang nag-file og COC. Sa maong ihap, sobra 19,000 ang nag-file para sa barangay election, samtang kapin 28,000 sa SK. Pinakadaghan nga nag-file og COC sa Davao del Norte. Apan susihon pa kini sa COMELEC kung kwalipikado ba gyud ang mga nag-file og COC base sa requisitos ay sila magpagula og opisyal nga listahan sa mga kandidato. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. 65 anyos nga lolo nga usa ka person with disability sa Cagayan de Oro City ang priso human nga iyang gidunggab patay ang iyang silingan. Sospek na pungot kuno gumikan sa pagpangantsaw sa biktima. Ano ang report? Arestado ang 65 anyos nga lolo nga itago nato sa ngalang Karding human nga iyang gidunggab patay ang iyang silingan sa Zone 1 Sambulawan, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Nahitabo kini niadtong Sabado pasado alas 5 sa hapon. Nadala pa ang biktima nga nailang si Agapit Madjos sa ospital. Apan nakabsan gyapon kini sa iyang kinabuhi. Migawas sa investigasyon nga gibuli kuno sa biktima ang sospek nga miresulta sa pagpanunggab niini. Muna sir nga nakuan gini ano, iya yung hinaykan, iya yung gidunggab ang maong biktima. Ang maong biktima no nakaangkon og mga multiple stab wounds no. Gi-declared na gipunaon sa atong attending physician. Si lolo ana karon sulod sa prisuhan sa Puerto Police Station. Aminado kini sa iyang salaod. Nawad-an kuno siya og kontrol sa iyang kaugalingon tungod sa pagpangantsaw kaniya sa biktima. Katong pagkomento niya nga sir, ang term ato nga pagsabot nako murag gikaminusan ko niya sir. Kay disable lang ko. Murag kanang kantyaw ba nga murag panglait sa akong pagkatao ba. Muto nga medyo gyud ko na kanang naputong nga murag bitong na lockdown pag-ayo ang akong pagkatao. Nagbasol na karon si Lolo Karding sa iyang nahimo sulod sa prisuhan. Ulahin na lagi ang pagmahay sir mo nga mangayo na lang kog sorry sa pamilya. Nga wala gid ako tuyo. Ang maong insidente matawag gayud nato nga resulta sa pagpambuli sa usa ka individual. Busa tambag sa mga eksperto ingon man sa kapulisan nga likayan gayud ang pagbuli sa usa ka tawo. Sanglit dili gayud kini mo resulta og maayo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako
si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana. Samtang ulanon gihapon ng Mindanao dala sa localized thunderstorms. Ulahing nasiplatan ang Bagyong Hana sa gilayong 360 kilometers northwest sa Itbayat, Batanes. Sumala sa pag-asa, gipaabot nga muigo ang bagyo sa Guangdong o Fujian, China, ugma. Apan makasinati gihapon og mga pagulan ang daghang bahin sa nasod tungod sa habagat. Sa Mindanao, masinati gihapon ang mga pagulan nga dala sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm ug Davao. Busa magbantay sa posibleng flash floods ug landslides. Nahimong enggrande ang pagbukas sa 25th Tuna Festival sa General Santos City. Ug mas manahimo kining bibo dihang nagpakilig si kapuso actor Gabby Concepcion. Ani ang report ni Jess Tony Humamil. Tunay na saya, tunay na pag-asa, I now declare the Tuna Festival 2023 open! Opisyal ng giablihan ang ika-25 nga kasaulugan sa Tuna Festival sa General Santos City niadtong Biyernes. Gitambungan kini sa mga opisyal sa lokal na kagamhanan. Lakip sila si Senador Jingo Estrada o ganaasab si former Senator Manny Pacquiao aron makigduyog sa mga general sa kapistahan. Mensahe ni Mayor Pacquiao ang panaghiusa sa katawhan sa syudad alang sa kalambuan. Highlight ato sa opening ang gipahigayong ceremonial slicing sa dakong tuna. Pagpasalamat sab kini sa abundang ani sa tuna sa syudad nga garbo gayon sa mga general. Gani, lakip si kapuso actor Gabby Concepcion sa misalmot sa ceremonial slicing kung diin iyang natilawan ang lamiang fresh tuna sa Jansan. Lakip sab sa mitilaw ang mga misaksi sa aktibidad. Lefty! Taod-taod, nag-perform na si Gabby kung asa todo ang kilig sa mga kapusong general. Ilabi na ang fans nga nakaduwit niya on stage. Gwapo kayo siya, promise. Mura siya niya kong ultimate crush nga tiguang. Happy kayo. Gwapo kayo siya. Happy. Idol ako na. Nagpasalamat sab si Gabby sa mainitong pagdawat kaniya sa mga general. Oh, Jess, nag-enjoy ako talaga. Sobra. First time na ako naka-attend ng Tuna Festival dito sa Jansan. Giimbitahan sab niya ang iyang fans nga suportaan ang iyang upcoming GMA Afternoon Prime Drama Series nga Stolen Life. Kauban sila Carla Abellana, Beauty Gonzales ug uban pa. By the way, I'm here. I'd like to invite everybody to watch yung aming teleserye ni Carla Abellana and ni Beauty Gonzales. Jansan, happy 25th Tuna Festival. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humabil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagbahad si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ngadto sa mga abusadong pulis nga masilutan gayud samtang gipaniguro sab niini ang hapsay ug malinawon nga barangay ug SK Elections 2023. Kini atol siyang pagbisita sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Personal nga mibisita pagbalik sa Camp Alagar sa Lapasan, Cagayan de Oro City ang kanhing Regional Director sa Police Regional Office 10 ug karon kasamtangang PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. para sa 122nd Police Service Anniversary Celebration sa Buhatan. Ato sa programa, gipasidunggan ang pinakataas nga opisyal sa PNP nga produkto sa Pro-10. Isip amahan sa kapulisan, iya sab gipasidunggan ang mga nagkadayang pulis sa rehiyon nga adunay maayong natampo sa katilingban. Gipahinumduman niini ang kapulisan sa rehiyon nga magmatinud-anon sa ilang tahas. Gibahad niini nga silutan gayod ang mga abusadong pulis. Integrity enhancement. Gusto natin linisin natin ang ating hanay ng mga misdeeds at mga undiscipline. Mga discipline, mga pwede pang mabago, paparusahan natin para sinaibin niya. Yung ayaw magbago, tatanggalin natin. Karong mahuman na ang filing of Certificate of Candidacy
para sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Gipaniguro sab sa opisyal nga paningkamutan nila mahimong hapsay ug malinawon ang piniliay. Gihingusgan sab nila ang paggukod sa mga gahupot ug loose firearms ug terror groups. Ako'y nanawagan sa ating buong kapilusan ng Pilipinas that let us intensify. Masakit na nangyari that there were some deaths already in some areas. We have one in Albay, we have one in Barm, so sana hindi na madagdagan to. We should be one in this. I stood before the halls of the plenary hall for the budget briefing of the PNP, and I am very happy to state that my colleagues agreed that we should increase the budget of the Philippine National Police. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka 13 anyos nga lalaki ang patay human gingong nalumos dihang naligo sa dagat sa Davao City. Samtang 19 anyos nga higala niini nga naligo sab sa dagat ang padayong ginapangita. Ani report ni Argil Relator. Nakapost pa og video sa iyang social media account ang 19 anyos nga si John Alfredo Amalias. Diin makita sa video nga ubay-ubay sab ang nangaligo sa dagat sa usa ka resort sa Barangay Bago Playa, Davao City. Kini na di ay ang ulahing higayon niya human siya parayong gipangita dihang wala na ikita human naligo sa dagat. Siya uban ang higala nga si Harvey Prince Momo, 13 anyos, nangaligo sa dagat alas 3:40 Domingo sa hapon dihang nangawala. Samtang nagkadugay, nagkadakusab ang balod sa kadagatan. Taod-taod pa. Ay, nakita na isa. Turo na, ang isa ka bata. Gilayong gidala sa nakakitang nag-rescue gikan sa bantay dagat ang lawas ni Harvey Prince sa Balasan. Daplinin ninyo. Awanin ninyo. Gilayong gipahigayon ang cardiopulmonary resuscitation kung CPR. Awanin ninyo. Gi-evacuate dayon kini o gidala sa ospital. Apan gideklara na nga dead on arrival. Gipadayon ang search and retrieval operation Lunes sa buntag sa pagbanguna sa Philippine Coast Guard uban ang rescue groups alang sa 19 anyos nga si John. Naa sila'y duha ka divers karon and rubber boat sa taas na apoy naga-search surface. Now we hope no na naapa but dili ko 100% na mo kaingon na naagi siya diha since naga-change ang ato ang tubig no, hangin and ang current ang waves no. Alas 9:30 na karon sa buntag apan dagko gihapon kayo ang balud sa kadagatan. Buta nga nakapalisod sa mga rescuers sa pagpangita sa usa pa sa mga biktima nga hangtod sa karon wala pa ikita gikan pa kagahapon sa hapon. Buta nga gikabalakan na gayon sa kabanay ni John Alfredo. Kita lang sa namo. At least was-wasan po may gamay. Way puas ang rescuers gamit ang ilang assets sa tinguha nga makita ang lawas ni John Alfredo. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Pipila ka mga balay sa Barangay Leon Garcia, Davao City ang nadanyos human gihapak og dagkong balod sa kadagatan. Atong ibalik si Argil Relator. Nabulabog ang mga residente sa Purok Santa Cruz, Barangay Leon Garcia, Agdao District, Davao City. Human gihapak og dagkong balod ang ilang mga balay Biyernes sa gabii. Sa kakusog sa hapak sa balod, nibigay ang konkretong pader nga mauuntay nagasagang sa balod aron dili makaabot sa kabalayan. Ang resulta, nadanyos ang pipila ka mga balay nga nakatukod mismo sa baybayon dihang naabot sa tubig dagat. Luyos sa hitabo, nagpasalamat gihapon ang mga residente nga sayo sa gabi kini nahitabo ug mata pa sila. Nitindog ko, pagtindog nako, yan ang bata nga lay ni buto. Paglingin ako, ang abog ni Saka, mo to ingon ko nga, pangalan palakaw na mo, bangang na manaog kay ni warag dili na jud makaya. Ang balay nila Jelly, dili nakasaligan, sang nititahirig ug daw niya ka na ang pader, diyang nakanka na sa balod ang ikatukuran sa pundasyon sa ilang balay. Lagapak ng agi ba? Ngala ko pag kuha na ko sa likod, wala husbak na mong silingan. Amuha, tarong pa man karon eh. Harag na gyud.
Anaa sa duha ka balay ang totally damaged o pipila ang partially damaged. Diin anaa sa 8 ka magbanay ang apektado. Nga mua nga nami kapuy-an ba? Mo gyud ang among ipukuan kinabay mga bata gamit sa eskwelahan. Gilayon nagpahigayon og taging ang mga sakop sa City Social Welfare and Development Office sa Davao City LGU aron masuta ang ihap sa mga apektadong pamilya para sa hinabang nga ihatag sa LGU. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako si Ori Gil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ana sa 22 katao nga hapit mabiktima sa human trafficking ang na-rescue sa otoridad sa Zamboanga City. Gilayong gi-rescue sa mga operating units sa Philippine Navy, kauban ang ubang law enforcement units ang ana sa 22 ka mga individual nga buot mo gawas gikan sa usa ka pribadong pantalan sa barangay Baliwasan, Zamboanga City. Sa mong ihap, tulo niini mga minor de edad, 15 giingong posibleng biktima sa human trafficking, human wala kuno kini napakita nga dokumento sa pagbiyahe. Matod sa Naval Forces Western Mindanao, gidala na ang mga na-rescue sa Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit alang sa mas dawom nga investigasyon, profiling, assessment ug evaluations. Una sila i-transfer sa DSWD 9 Processing Center for Displaced Persons aron sila makabalik sa ilang kabanay. Gilusad na ang pinakabagong news and infotainment program sa GTV nga mas mopakasug sa boses sa masa. Kini ang Balita Ko. Ani report. May bago tayong aabangan. Balita Ko. Balita Ko. Balita Ko may bago. Balita Ko nga. Mga igan, may nabalitaan ako. Balita Ko. Balita Ko. Ang News Authority ng Filipino adunay bag-ong balita. Alang sa dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Sugod karong adlaw September 4, masaksihan na ang pinakabagong news ug infotainment program sa GTV, ang Balita Ko. Sa pagpanguna sa duha ka mga award-winning ug batikang journalist sa nasod, sila Connie Sison ug Rafi Tima. Matud pa ni Rafi, mabusog ang mga mananaway sa impormasyon, malingaw ug maengganyong mututok aron mahimong updated. Ug pinaagi sa Balita Ko, pwede ka makakuha og mga impormasyon alang sa tamang diskarte sa pang-adlaw-adlaw. Makauban sab nila si Katrina Son alang sa dagan sa panahon gikan sa GMA Integrated News Weather Center. Ug si Aubrey Carampel sa latest showbiz update. Gawa sa pinakainit nga mga balita, dunay bag-ong segment nga atangan. Ma-inspire sa mga successful na istorya sa pagnegosyo sa kitang-kita. Mahimong updated sa pinaka-importanteng impormasyon kalabot sa panglawas sa Health is Wealth. Ug sayron kung tinuod ba ang pipila ka tinuuhan sa mga Pinoy sa Talaga Ba? Ang netizens pwedeng mahimong mata sa balita sa pinakabagong crowdsourcing and digital news gathering arm sa GMA Integrated News nga #Balita Ko. Matud pa ni Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, mas gipaduol sa GMA Integrated News sa mga mananaway ang mga nagunang issue sa katilingban. Naglaom ang GMA Integrated News nga pinaagi sa Balita Ko, mao'y magsilbing dalan aron pakusgan ang boses sa masa. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Connie Sison po ito. Aubrey Carampel po. Katrina Son. At Rafi Tima. Sugod karong adlaw alas 11 sa buntag, masaksihan ang Balita Ko sa GTV. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. O guna kita mahuman mga kapuso kung doon na mo'y mga balita
Bisitahin lang ang Facebook page sa Balita Ko alang sa inyong mga balita alang sa amuano. Mga kapuso, gamitan lang ang hashtag Balita Ko. Ayan. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.